Hello, what's up humans? At ito naman tayo sa ating bagong episode ng Kahit Ano Podcast. Okay, so ngayon ito po ang ating bagong ating guests. Si Toto Nap. Tingnan ka sa kanong sa camera. Toto Nap. Oo, dami natin camera. At si Ate Mo Ivy. Okay? So, kumusta naman ang linggo, Toto Nap? Awesome. Awesomeness. Napaka smooth sailing yung mga araw. Bilis lang ng araw. December na naman. Yes, okay. Busy tapos enjoy kasi yun nga usually hindi alam na marami. Pag Sunday sinusula ako hindi na ako kasimba. Pag gabi nagkikita pa rin tayong apat para sa Devotion. or Bible So, ka magkatrabaho sa mga hindi nakakaalam? Ayun nga pala sa mga hindi nakakaalam. Sa mga naghahanap sa akin since matagal niyo akong hindi nakikita siguro. Dito ako naman sa bayan, sa Octagon NCCC branch. Yung mga naghahanap ng dyan, ng USB na maayos. Yes, flash drive. Mga, Uniso. LAN cable, gano'n. Kuya, ba't hindi mag-connect yung LAN cable namin? Yan. At magpa-setup na kayo, magpa-build kayo ng PC. Build ng PC. Doon kayo kay... Beep! Okay, huwag nga. Okay. Ba't Ate Ivy, kumusta naman ang... Kilala ko na. So, sumagataka, ba't lumulobo ito, guys? Wala naman, no? Pakwan lang, Si pakwan. Neil dyan po yan, si Octer po yan, Octer dyan na, si Manang. At makikita natin siya sa... Wala mo na. Bakit huwag muna? 8 months ba na ito pala ba? Nakikita sa date sa... Ay, sabi sa, ko November 6. Kala ko ayaw mo siya ilabas eh. Huwag mo na, huwag. Inatago ka lang doon. Nagbalot na siya. Diyan ka na lang magpalaki na. So, yan. Ang aking kuya, mukha lang ako yung panganay, pero siya yung panganay sa amin. Tapos, yung kanyang mahal sa buhay si Ivy. Magkapatid kayo? Tapos ako si Christian. Kapatid dito? Pag sa meron tayong mga questionnaires dito. So, yung una, what was your first impression kay Ivy? Yes. Oh my God. Honest ba to? Impression sa kay Ivy. So, nung nakita ko siya, wow. Napapansin ko na yayamanin talaga. Kasi, Ikaw pa rin pala. kasi nga, Kasi yung kutis niya na. yung kutis. Parang abing talaga yung... Abing talaga. Combo yung pagka-abing. Si abing talaga ito. Dating, pero totoo kasi nga, sa bagay, siguro nga, impression nga, hindi mo naman alam kasi yung mga datingan. So, yung mga bag, yung mga pangmayaman na bag. Pang-asisa yung mga tingnan. Pagayan niya. Tapos yung mga... Nakaganon yung hawak. Alam mo, naka-crop top ka ba? Or, kasi, hindi naman ako nag-eye to eye sa kanya, nakita ko lang sa Dubaw. So, anong impression mo sa kanya? Mayaman siya. Mayaman yung first impression. Mayaman siya, tapos, suplada, parang gano'n. Mayaman suplada. Ayan, gano'n yung impression ko sa kanya. Kaya, Ate Abing, ano yung impression mo? Kasi ang una ko talagang tingin sa kanya is ang linis niya kasi tingnan, tapos maglakad, parang clean lang siya, parang hindi normal na lalaki na may kita mo lang dyan sa daan. So yun, Okay. akala ko talaga bading siya. Look. Hindi lang ako, lahat kami, parang alam mo yung girls talk, ganun, pero ako sabi ko, ay hindi, bye lang. Sabi ko na, hindi, bading siya. Tibo lang, ganun. Tibo, ganun. Yun. Ito naging. Nasabi ko na yun, di ba lagi? Podcast pa yan. Sa mga hindi nakapanood. Oo, man. I-flash ko saglit yung preview nga. Sige. Ito. Ano yung impression mo sa akin nung una? Fuckboy. Okay? Hindi naman sakit niyo, hindi naman totoo. Tapos ano pa? Yun lang. Diba? Ayan na, eh. Fuckboy siya. Kaya pala. Ay, ganun. Pero yun. Nasagot mo na rin dati yun. Nasagot. Ikaw, Ging. Ako na. Oo. Ako, ang impression ko sa'yo, palaban ka. Alam mo yung pagbiniro, pag nilandi mo yung lalandi, yung papatol din, parang gano'n. Yes. Yung- Parang Siyempre siya yung- Parang sports na, no? bakit yung Ma-flirty. sinapol mo? Flirty siya na, di ba may mga babae na pag nag-punchline ka, parang kaya parang babanatan ka rin niya, parang ganti siya ng gano'n. Parang, Mas mabigat yung bars niya. may mga bars yung may rebuttal siya pag after Sorry niya. ka. Ganun yung first impression ko. Baka Sharon namin yan. Sige, next na. Ano yung love language niyo tingin niyo? Ay, may language pala dapat yun. Oo.
Meron dapat Di yun. ba sa seminar, ang love language daw dapat? Karaya sa amin eh. Wait, Hindi yan, dialect mo yung Brad. Oo, personal Iba yun. language. Kala ko yun na yun eh. Di ba sa seminar, ang love language daw, yung kung ano yung gusto mong ginagawa sa iyo. Hindi Hindi yung siya yung ginagawa mo. ginagawa mo para sa kanya. Yung ginagawa para sa'yo, yung ginagawa sa'yo. Papunta sa Yeah, iyo. gusto mo ba bibigyan ka ng time, hindi yung ikaw yung nagbibigay ng time. Oo, ganun. Ano yung gusto mong nare-receive? Parang Ganun pala gano'n. siya. Okay. Lima to dito yun. Ang sabi dito, number 1, act of service. Pangalawa, Yun, sa akin. physical touch. Words of affirmation, quality time, receiving gifts. Ikaw kaya, sir? Yung una. Act of service. Parang mas gusto ko kasi yung... Pwede-direct ka, pwede-direct ka. Dapat pang naman or for example, Pinagsisilbihan. yun yung masikaso. Kasi ka. Mas gusto ko yung ganun na tao. Okay, Aling. Ako, ano, Physical touch, words physical touch. affirmation. Gusto mo lagi ko pinupuri. O gusto mo laging time lang, kahit hindi ka pinupuri, gusto may time lang sa'yo. Ako, physical touch. Kahit yung magkatabi lang kami, kailangan yung isang body namin. Ganun may Oo, ganun. Nakadikit. Oo nga. Same. Ganon. Ikaw sa'yo. Ako service ako. Ako service niya ako eh. Sige, I believe the group. Sige, ito, medyo tataluwas na ng konti sa Gopol. Pero, ano pa rin? Ano yung paborito niyong karaoke song? Hoy, Madalas ka. Saan siya muna? Si Abby mo na. till my heart aches and... Ay, wow. Wow. Woo! Charot. Favorite. Hindi pwedeng mawala yun. Sige, sumuga sa... Marami kasi, may top 5, top 10, halos parang kakaparehas lang yun yung paborito mo lang. Kahit sa top 5 mo, kahit sa lang doon, kahit di mo alam kung sino yung number 1 doon. Yung pag sinabing favorite karaoke song, yun na din yung kapantit sa isip mo. Exchange of heart. Ha? Wow. Exchange of... If we had... Oh. Hindi ko alam bakit parang lately ganun na ano ko sa... Sa akin, ano? Alam namin sa'yo eh. Ano? Pwede mo sabihin, feeling him pa, well. Oo. Ano no? Paborito ko yan. Hindi ko siya favorite song, pero paborito siyang kantahin. No, Yung Mas, ganun. bihira ko lang siyang kantahin sa... I mean, patugtugin sa sarili ko, pero pag video gusto siya kantahin. Ano? Pero hindi ko siya favorite song. Ito yung favorite song ko. Palaging... Hindi ko siya favorite. Pero, kaya may tanong eh, karaoke song eh. Pero alam mo yung top 1 sa'yo. Ano? Baliling. Hindi. Taga-taga na naman yan. Ano favorite mo? Philinimpa ang pangalan. Hindi, Philinimpa lang. Itchworms. Yung mga puro apelyido yung, puro apelyido yung Oo, chorus. oo. Diba narinig mo na. Sample daw. Alam natin feeling niya, pati feeling, alam na rin. Sample Ah. daw. Nakilala kong babae, Yan na. papalit-palit ng lalaki, hindi naman sabay-sabay. Wow, Chorus. galing. Ha? Chorus. Mrs. Philinimpa, Tan Mercado, lagi mo Bella, nga pinakanta. Cruz Padilla, Gomez, Ong Bermudez, mga ganun. Mga puro apelyido lahat yun. Kasi high school pa lang, paborito ko na yun. Nakapag life-changing naman yung ano. Yes. Kasi doon mo ma-influence yung knowledge mo about sa mga last names Yeah. ng mga tao. Sige, next question. Next question. What is your favorite non-physical quality about each other? Yung ano, parang... Meron siyang ugali na ano. Meron kasi yan siya minsan ugali na parang out of nowhere, meron siyang mga ginagawa. Like, may bibigay, may sasabihin, ganun. O kaya, yung isa naman, yung lagi siyang, may mag-e-effort siya kahit wala. Yung baga wala siyang choice. Wala siyang ibibigay, wala siyang pera, wala siya lahat. Pero gusto niya may gawin siya. Okay. May ganun siyang side. Wow, grabe yung tutumak niya. Di ganun siya. Non-physical quality. Magiging masinop talaga. Oh? Anyway, paano sa... Paano ba? Hindi. Malalim yung Tagalog eh. Maayos ba kumbaga, for example, sa mga buong week, paano niya, paano yung mga gagawin niya sa buong week, kumbaga, Naka-schedule. schedule talaga. Organize. Organize. Wow, charot. Tapos yung mga, yun nga, for example, sa planning kung ano yung mga gagawin. Tamaan dyan ah. Yan. Yun yung gusto ko. Kumbaga, isa sa gusto ko. Okay. Masinop at saka ma-effort na in one in general. Ikaw, Ging, ano yung... non-physical favorite thing about me? Yung ano siya, yung makuting-ting. Makuting-ting siya. Ay, ba yung mabigat yung kamay? Ayaw mo nun? Oo, ayaw ko yung grabe yung pulsa niya ba? Ay, hindi makasama yung ayaw. Mamaya pa yun, mga level. Makuting-ting siya sa mga bagay-bagay. Tapos, Sample. masinop. Mas isa rin yun, masinop. Di ba may gusto siyang anuhin kung paano mo. Sino siya? Ako. Ikaw. Ano yun? Halimbawa, may gusto kang, ano ba ito? Halimbawa na lang yung... Paano ba ito siya gaandar?
Ganon. Aralin ko pa. Aral-aral niya yan. Hanggang sa maghapon niya na pawis-pawis na yun. Hindi niya Gusto makuha pinigilan. yun. Curious daw, di ba? Since yun. Ay, sa Siyempre, motor. yung mga little efforts na little efforts para sa kanya, pero sa kanya. Wait lang na ako. Hindi kasi, mekaniko talaga ako sa barko kaya makutingting talaga. So, nasa kay Darren Grace naman ay masasabi ko lang siguro is sa kanya siguro yung maalaga. Wala akong sa ultimong pag kaya ko naman sanang gumupit ng kuko pero dahil siya yung nagsasabi na gupitan ko na yung kuko mo. Galap talaga din. Hindi, yung mga ganun. Tapos, yung tega ko, linisin niya, yung pusod ko, linisin niya na lang mga trip niya lang, ganun. Lagi yun, parang, in all of the things naman, naalaga siya. Yun yung, bakit kasi yun din yung love language ko, yung service, yung mga, nasalo na rin doon sa part niya. Next question is, what's one most embarrassing moment na nagawa mo sa isang relasyon? Kahit sa ex mo, sa yung pinaka-most embarrassing mo na nagawa sa relasyon. Ako na naman una. Sige. Ano na lang. Nung sa personal ko na masama embarrass, yung sinusuyo mo siya sa public, yung like naghahabol lang kayo daw, mga tao, tapos parang yung obvious talaga na nagpahabol siya na ayaw kayo pansinin. Tapos parang yung mga tao nagtingin sa inyo. No. Tapos yung inawasti kanya ng gano'n sa public, parang gano'n. May pag gano'n. Parang, ako yun yung isa sa mga Hindi ko na nagkirapan. yun naman siguro yung mga naalala ko na parang sa na-embarrass lang ako na, kaya naman ito, naghahabol ako dito sa, basically that time, parang sa akin, okay lang yun, siyempre, mahal mo parang susuyo mo, nga lang, embarrassing siya sa part na yung mga tao, yung mga nakatingin. Yun yung embarrassing sa akin. Sige, ako sunod. Nakakaya kasi yun sa part, kasi parang bata pa din ako nun, pero college na ako nun. May naging ex ako na super seloso. Tapos, pinsan ko na lalaki, nagsisilosan niya. Tapos parang that time, nag-CR ako, paglabas ko, nandun siya sa labas. Pero hindi niya rin alam, talaga nagkataon lang. Tapos parang sabi ko, lumapit ako saglit, tapos umalis na ako. Sama ko na yung pinsan ko. Ngayon, nung nasa taas kami, may kita mo sa baba yung entrance ng Robinson. Papasok na yung ate ko, tapos ako, sabi ko, ayan na sila, sabi ko sa pinsan ko. Tapos bigla na naman naghila sa akin. Parang, pinalagad ka doon sa tapos parang ako nag-aaklang ako ng nakangitin na ako. Sabi ko, bakit? Sabi ganun. Sige, palika nga dito. Sabi ganun niya ako. Pero, nakakaya siya kasi parang kung pinakalagkad niya ng time. Pero parang di naman talagang hilang-hila na. Pero parang nahihiya ako sa part. Lang. Oo. Nahihiya lang ako sa part na, parang bae man ako. Ganun yan. So yun, after nun, nakipag-break na ako. Oh, grabe, strong. Yes, kasi Strong. Yeah. Yung may case, strong. Yun siguro lang, kasi parang before naman, inalagaan naman ako nila. Wow. Siguro naiya ako sa sarili ko, hindi sa ibang tao. Okay. Kaya yung dumating sa ex, dumating yung point na parang halos gabi-gabi ako nagmamakaawa ba? Na huwag mangyari to, ganun. So, siguro may idea naman yung iba. Pero kasi hindi ko... Parang na-embarrass sa sarili mo. Dapat hindi ko ito ginagawa. Yun. Dapat hindi ko ito ginagawa. Kasi kung totoo, di ba, dapat hindi na mabot sa ganun kung matalino akong tao. Pero, naman, parang naging din siya, awakening din sa akin. Kasi, ibig sabihin, pag umabot na ako sa ganung punto, ibig sabihin, may something wrong na. Di ba? Dapat hindi ko talaga ginagawa yun. So, yun yung palagi ko naka-embarrass. Hindi sa bata ng ibang tao, pero para sa akin, personal yun. Sorry. Sabi nila, diba, dapat yung pagmamahal, hindi masakit. Yes. Okay, sa'yo, Ging. Siguro, nahiya ako kasi siya sinigawan niya ako, tapos mahilig kasi siya magmura. Okay. Parang minumura sa harap ng mga tao. Oo, tapos nag-aaway kami, syempre ako, minik ka pa nun Gano'n ko lang. Okay, yung sagot mo, mild lang. Tapos siya siyempre, hindi ko na matandaan, basta nag-aaway kami nun. Sa public niya yung mura ka lang? Oo, sa public. Tapos napamura siya, tapos naninigaw siya. Siyempre, titingin yung flu. Di ba, ikaw nga, pag may mga chika dun sa gilid mo, papalingon ka. Di ba nga naninigaw siya, tapos nahiya ako na sinisigawan niya ako. Paningin ng iba, no? Kung tayo, may makita tayong bata na yung high school, dalawa nagagano'n. Sabi natin, parang gano'n din tayo dati. Oo, di ba? Di ba nakakaano? Yung mga lalaki mga minayupak yung mga lalaki. Yung minumura yung mga babae. Siyempre ikaw tatanungin mo, hindi naman ikaw
yung minura ko, yung sitwasyon. Pero same pa din yun. Kasi sino bang kausap mo? Diba? So, after Kasama yun sa... nun, hindi ka nagpamura. Hinigulay mo na. Siyempre, tinaisa mo na ulit. Nagpamura ka, nagpamura. Siyempre, nini ka pa eh. Mahal mo eh. Mahal mo. Hindi ko kaya Ako yan. Hindi lang mo lang ako. Even pag naaalala mo ngayon, parang wala na lang, tatawa ka na lang. Bago pa siya. Pero pag sa panahon na yon, parang sa ano pa, sobrang sakit pa eh. Pero wala lang pala yung patawa. Wala lang Oo, pala. Madjokes lang ba yung sakit na yun? Yung iniyak-iyakan Oo, mo. kasama pala. Kasama naman yun sa journey. Okay, next question. Next. Would you ever consider a long-distance relationship? Sa akin, personal no. No. Okay. Siguro, ako hindi naman sa akin, dahil personal ko yun. Ako, nabibilib talaga ako sa mga couples like sa inyo dalawa na marunong talaga mag-handle earth. Alam talaga yung pagsabing long distance. Akin before naniniwala ako kaya eh. Pero nakadepende pala sa tao yan sa magiging partner mo at sa inyong dalawa. Pero, Di ba? Hindi lang naman yan kung ikaw siguro hindi mo rin masabi or sa kanya. Swerte na kung halimbawa pareho kayo ng utak, kumbaga pareho kayo ng layunin. Pero based on my experience, kumbaga doon ako natuto eh. Sabi ko, parang natakot ako na maulit-ulit yung gano'n. Kaya sabi ko, hindi naman siya long distance. Kumbaga, ilang kilometro lang yung layo. Bayan lang or munisipyo lang. Lalo nang nag-work ako sa inyo, tapos inisip ko na okay naman. Pero yun nga, dahil nag-try ako mag-work, akala ko makakatulong yun sa amin. Pero yun yung sasabwayan parang nasira. So feeling ko parang natakot ako na baka kahit kanino, nawala na ng mga tiwala eh. So sa akin lang yun. Wala sa akin. Parang you don't consider. So hindi sa akin ano. ang inisip ko kasi bago kami, di ba? Parang ako kasi wala rin talagang plano. Dapat ka mag-abroad ako. Wala kaming, siyempre, nung time na single pareho, parang buhay-buhay muna ba? Kanya-kanya muna. Kasi siyempre nang parang nandito na rin sa sitwasyon, ang hirap na rin. Tapos parang, siguro kasi, galing din ako, yung ex ko din kasi, ano din kami, LDR, parang been there than that na nga. So, hindi siya nag-work, so tingin ko din hindi rin siya. Sa akin ha. Sa akin dati talaga sinabihan ko siya dati. Ngayon daw. Na ayaw ko. Ayoko sa'yo kasi malayo. Ikaw, siya? Ako. Si Bibes na yun. Sabi niya, wait na, nagulat ako. Sino ba ito? Siya nga ako salita. Tinatanong ko nga kung sino siya. Sige, go. Nung getting to know each other pa lang kami, sinabihan ko na siya, nung nagpa-abiso na siya, bigyan siya ng pahiwatig. Sabi ako kagad na ayaw ko sa'yo kasi nga malayo. Parang hindi ko kaya. Pero awan ng Diyos, nakaya ko naman. Wala ka Diyos eh. Kasi kung halimbawa, feeling ko naman kasi, mag-work naman talaga yan. Oo, Kapag talagang mutual talaga yung decision niya. Wala kang hidden na plano na pag wala siya, ito yung mas maganda itong gawin. Yun yung advantage kapag pareho ka ng isip. Malinis yung intention. Kaya nga, yung amazing din yung mga nag-work. Di ba, kung lalabas, sama na naman. Dalawa pa rin. Dalawa kami. Pero kung di mo bidilis ka, ilan yung mga kontrata? Taon, 2 taon? Mga ganun yan. Baka ang kalima yan. Limita kasi pag Saudi kasi 2 taon minsan, mga 2 years. Sa amin kahit ako, 9 months lang kami, nakababa na kami. Mas maano nga. Kami, mabilis na sa amin. Dapat sa Saudi na lang kayong dalawa pa, si Uncle Maboy, medyo ano na rin doon. Comment down below, Uncle Boy, Comment in thumbs up, Uncle Boy, tapos para comment kung go kayo mag-Saudi sila dalawa. Like, huwag malulungkot tayo. Dislike pag hindi sila nag-Saudi. Okay, anyway. Saka kung kaya naman mabuhay. Dito, di ba? Dito. Yes. Bakit mo ano Kaya nga, ako nga, nagsisikap nga kung itigil ko yung pagbarko ko kasi nalulugi ako sa, hindi sa financial, pero yung buhay ko ba? Yung buhay ko, parang nauubos na yung upos ng buhay ko na napupunta lang sa lahat naman tayo ko trabaho, pero ang pre kayo ba, malayo ako. Kayo kahit paano nakakapunta kayo ng araw minsan, nakikita yung mga friends nyo dito, family nyo. Ako nakakatrabaho din, pero yun yung wala sa akin. Huwag pa ako, pinakain ako tinatanggalan ako ng enjoyment sa buhay ba. Kaya ako, kita ko rin. Ayoko na rin. Gusto ko na rin itigil yung pag-shipping tea. Wala na yung princess mo dalawa siya. Pinalasaan. Pag-barko, pag-shipping tea. Okay. Next question. Who was the first person you told about meeting each other?
Yung friend ko, dati kong kasama sa Asisa, si Dimple. Ano pa? Dimple Roman. Pa-shoutout naman yung kayo. Hi, Dimple! Barlaya. Oh, siyempre, lagi yan may chismis yan eh. Pag biglang mga flirt ka, sis, nakasit ako. Siya yung nag-push sa akin sa kanya. Kasi, although hindi sila magkakalala, never sila nag-meet pa. Impression lang yun, parang sana. Sabi niya, try mo na. Tinry ko na. Yan. Okay. Sa'yo ko yan. Hindi ko sure kung ikaw or si Ate Linlin eh. Baka natin siguro. Pero dalawa lang sa inyo, ang hindi ko lang malala kung kanina ko nakwento. Pero alam ko sa... Ako may idea lang ako, pero Hindi. ko. Ayun, may nakwento ata kasi pero hindi ko sinabi yung pangalan. Tapos... Wala pa kami Bago confirmation. ka sumakay. Wala, bago pa yun, yung sa boarding ng San Jose. Nakakwento na siya sa'yo. Parang napapapaya ko. Wala mga pangalan, hindi mga pangalan. Sa'yo nga. Sa'yo, yung alam mo. Kasi Ate Linlin, nakwento ko siya kasama natin dun sa Manay. Nadala mo na doon. Pero yung sa yun siyempre kapatid eh. So, kung siguro kung nakita rin kami ng doy malamang, si Ate yung napagkwentuhan ko. Sa akin, hindi mo siya masasabi na sinabihan kasi nga, sa pinsanan pa lang sa compound, gabi na, kasi nga, siya, family, friend, sa church. Baga parang kahit So, di mo na sabihin, obvious na agad. Kilala na kasi siya kagad ng mga pinsan ko. Bago pa kami magkakilala talaga. Mas una ko siyang minahal bago ito. Oo. Parang ganun. Sila ang magkabanding-banding bago ako. Kasi Direct ko Ikaw, Okay, siguro si Mabi siguro ang palagi. I mean, yung may feeling na may mali siya na. May yung Ikaw lang si Mabi sa Tilin na Domingo. Ang nagsirang kote, nag-chat na kami ni Sharon or parang gano'n. Hindi ko alam sa dalawa lang na yun. Feeling ko si Mabi, ang mas marami akong nakakwentuhan. Sige, next question. What's a question you were always afraid to ask each other? Ano yung tanong na takot kayo itanong sa partner niyo? ikaw, ako. meron ka, no? Hindi naman siya hindi siya takot eh. Kumbaga, Hindi komportable. dati to, naiinis lang ako. Pag siya nagtanong ng ganito, yung tungkol sa ex. Kasi alam mo kasi, yung mindset, ito. Sakit yan, ba? Sakit yan. Kasi alam nila yan, magtatanong kasi yan sila, tapos, May follow up. gagamitin nila yan sa sunod na argue. Uhuli, gagamitin lahat yan yung mga materials kung ano sinabi mo. Nakalista yan eh. Kahit sabi mo tapos na, yun yung ayaw ko, hindi siya sabing ayaw ko questionin, pero, yan yung, kumbaga, papag-usapan ulit siya, tapos, kumbaga, dapat... Hindi kasi nung time na yun, Okay. siguro, bago pa lang tayo noon. Wow. Siyempre parang, Lumampas yung issue, hindi, parang hindi naman siya nakakainis. Parang ano lang, naghahanap lang tayo ng gulo. Parang Yung sa, isa pa din sa akin, diba? Ano lang. Yung sa Ang dami hinanap. hindi siya takot eh. Kumbaga, kasi tatlo lang akong magsagot. Siyempre, maging honest na, di ba? Yung sa... Ako yung nagatanong. Ganun. Ikaw na. Tanong mo ba ako? Tapos. Yung tungkol sa... Kailan tayo magpapakasal? magaling. Ganyan yung tanong. Ganyan, no? Babaw naman. Hindi totoo. Sa'yo, mababaw. Pero sa amin lalaki kasi, magkaiba tayo ng ano. Yun yung pinag-iba. Kasi, may mga babae na nagtanong eh. Natulad, tsaka, alam mo, normal naman sa inyo na, kasi karapatan nyo talaga magtanong. Pero sa amin, siyempre, lalaki kami, abangan nyo kung ano sinabi. Kung mag-isip kayo pag hindi sinabing direct kung ano yung daon o anong araw, mag-isip kayo, makakaya ako ng seryoso kayo. Yan yung mga ganyan takbo na isip nyo. Gusto nyo kasi laging... Nag-inquire na nga siya, natiran pa siya ng ano sa... ano kanina? May natin na folder na ito yung package. Mga ganyan. Wala pa. Kaya pag tatanong niya sa akin, before ano yan, kumbaga, alangan ako magsagot. Kumbaga, siguro takot kasi nga, kaya ko ba kasi wala pa nga eh. Kumbaga nung bago pa lang. Pero ngayon, because I have. Sabi ko, ito mag-set up tayo ng, bigyan ako ng idea. Ano man mangyari ganitong taon, ba pakasal tayo. Ano, meron man, so wala. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Pangakong nagapayag. Nagaplano ka na. Wala pang proposal. Wala pa nga eh. Grabe naman. Eh, paano ang gagawin ko? Tulog ka, sinagyan ko ng sa daliri mo. Ako meron ako sa kanya. Ano? Na na-observe ko eh. Pag tinatanong ko yung mabaho. Minsan kasi, hindi mo maalala. Conscious siya sa amoy niya. Sa sarili niya. Di ba, malinis nga siya. Tapos pag nagtatanong ako, sabagay, pareho lang naman kami. Pero, mas madalas siya yung, ay, hindi pa ako naligo. Kilig-kilig ko. Ganun. Hindi. Tsaka dati,
Yung sa boarding house pa tayo. Kasi yung amoy, pag sabi ko, paamoy yun, gano'n. Wala ko. May ikaw, biro ka ba? Siguro dati nung hindi pa kami kasal. Siguro nung mga... Ayaw ko sa kanya. Yun, sabi ko, ba't tamad ka? Ano masabi na tamad ako dati? Kasi nulong siya sa Dota dati, alam nyo. Moral yung Wala. talaga. Ngayon naman, nagdunong pa naman ako. Hindi ngayon kasi nakokontrol niya na. Kaya sinabihan ko siya nung time niya. Hindi ko Dati sinabi, parang... hindi ko dinirect na bakit tamad okay, ka, ganun. Ang sinabi ko sa kanya, okay lang naman na maglaro ka. Pero bigyan mo ng oras. Halimbawa, galing ako sa ganito, ganyan. Kailangan, kapag nandito ako, maghapon na nga kung pwede ka naman maglaro Yes, sinabihan ko siya ng gano'n. Dota boy. Na kung gusto mo maglaro sa gabi, Pipiliin matulugin mo muna ako. Bago ka ko. Gano'n. Pero ngayon nagbago na siya. Hindi, talaga yun. Mga 2020, 2021 yan. Kasi kakabili ka ng laptop yun, tapos kakabalik loob ko ng talaga Dota nun. Oo, talaga. Kakabalik loob ko talaga nun. Kapag after, kasi manlaro ko 2013 pa eh. PC days ko. Tapos, next ko, 2021, parang, alam mo yun, parang hayop na hayop ako, bagong bili akong laptop ng gaming, tapos pandemic pa, di ba? 15 months sa bar ko. Parang yung pagbaba ko, parang, come on, gano'n. Tapos, ngayon, siyempre, minsan, pag dumating siya, minsan, ibukas ko na lang siya ng gate, ako in-game pa rin ako. Oo, hindi mo siya gagawa ko, hindi ko siya nakausap. Gano'n, minsan, tapos, Gawa ko sa ko balas. minsan, nagkakain na siya, nagluto, kakain na lang siya, nag-antay pa siya sa mesa, tapos ko na sa gate ng laro ko. Hindi pwede namang alanganin na. Pwede naman sanang hindi naman ako maghirit ng isang game pa kasi alanganin na. Mahirit pa talaga ako ng isa. Kaya siguro parang yun yung kakain na. Alas 11 maglalaroin siya. Kita niya alas 12 kakain eh. Buti sana ang laro mga 15 minutes lang. Umabot na lang pa sa oras yan eh. Yun yung mga takot natin. Kasalanan mo naman pala, Brad. Yun yung takot ng itanong sa akin at baka ma-offend ako. Ba't ako tamad? Oo. Natatakot ako. Hindi naman na ano lang ako na. Ba't ganyan? Ba't ka ganyan? Dapat ano ka na kasi, dapat mas mag-adjust ka na kasi nga, pa-level up na tayo sa relationship. Yes, Wow. level up. Dati na lang. Sige. Yan. Ba't masyado kang insecure sa sarili mo? Parang yun yung ayaw. Kasi parang ulit yun, lagi siyang ganun. Lagi siyang pag kunting ibot, buti pa siya no? Tangkad siya, buti, pet siya no? Alam mo yung lagi yung ex ko, lagi yun siya lagi nag-base na. Uy, grabe ka naman. Ano talaga eh. Bigat mo yan. Ayun nga. Yun, dati yung parang nainis ako na pagkinan ko sa kanya, kumupil sa akin, na, parang napaka-insecure yung sarili ko, parang, hindi ko lang sinasabi minsan. Hindi ko lang sinasabi kasi parang baka ma-open ko, pero dapat napaka-insecure mo naman, ba't kibot mo, compare ka ng compare. Parang gano'n. Doon ako nainis. Dati naman yun. Dati ngayon. Sige. Siguro last question na tayo. Ano yung, what are some of the things that you are most grateful? Kumbaga, ano yung pinagpapasalamat mo sa buhay mo ngayon? Mga personal na lang to. Kahit di na to sa relationship. Ano na lang yung pinagpapasalamat mo sa buhay mo ngayon? Ano yung pinaka most grateful ka na part ng buhay? Siya na lang. Siguro, una yung kahit grateful ako sa part na jobless ako, pero yung pasok ng yung blessing, parang hindi ganun ka ano. Hindi ko lang minsan maaro or ma-fathom na how come, paano nangyayari na parang napaka-smooth sailing na design niya may trabaho. Yun nga eh. Contractual siya, tapos ako ngayon, jobless, buntis siya. Tapos parang sabi ko, doon ako sa part na grateful na kahit jobless ako ngayon. Parang masasabi ko medyo financially free kami. Kasi, di ba, minsan nga may mga dalawang mag-asawa na may trabaho. Pero parang hirap na hirap, parang yung utak parang punong-puro pa rin ng struggles. Alam mo yun? Siguro, dala na siguro baka may health problems siguro. Kaya siguro yung financial, nababatak rin. O may mga maintenance, may mga laging pinag-agawin susugod sa hospital or baka may problema sa bagay. Siguro doon na ako sa moment ngayon sige baka darating din ako sa point na malang araw. And ready naman ako kung darating ako sa part na yun. Pero ngayon, yun yung pinaka-grateful ako na kahit ganito lang kami, like, hindi naman gano'ng kalaki kinikita ni Zaren. And, tawag dito, may buntis pa siya. Parang, ayun, nasurod namin na parang, suwabe. Parang gano'n. Hindi kami na, wala, nung parang ngayon, kaya natin bukas, parang gano'n. Parang pambayad ng kurente natin, share natin sa internet, parang,
Diba, parang ganun. So, doon ako grateful sa part na yun. Pagkarami-rami na I'm feeling grateful sa lahat ng bagay tulad ng na ikaw ang aking. Ayan. Habibi. Yun. Isa yun sa ate ko yun. pinapasalamat. Uy, pinag-pray yun. Dati pinag-pray. Magkaroon ka ng, kahit hindi ganun kapugi at di ka bangon ng asawa, pero kahit Hindi. paano. Pugi siya. Nakikita niyo ba? Ano talaga? Sige, yun na lang, great. Ugatin yung nga explanation, baka ma-offendan tayo. Baga parang, masaya ka na ako yung asawa mo. Grateful ka doon. I'm so grateful. Pero galing yan, bukas sa puso yan. Yes, bukal yan. Kumukulo. Wow. Gusto, kumukulo na mo siya. Kumukulo. Okay, sige. Abing. Isa doon yung na-meet ko siya kasi na-meet ko kayo, naging Christian ako muli. Ganun. Yung meron akong nakasama every Sunday, mag-devotion. Kahit kami na lang, pag sumampa ka na or uwi na kayo. Yan yung talagang ngayon, pinagpapasalamat ko kasi ang laki din talaga ng change before. Siyempre, before, dala ka lang pag Sunday, Sabado pa lang, gabi, may plano na. Ngayon, tamad ka na maglabas ng Sabado na Kasi by gabi purpose ka kasi na may ng buhay. simbang Para by purpose na yung buhay mo eh. Yes. Dami, no? Di kasi kung, yun nga, parang sa'yo, kumbaga, hindi mo siya masasabing isa lang mo talaga. Sobra ngayon kasi May mga bagay ka na papasalamatan. Kasi umaapaw talaga. marami talaga. So, baka may gusto kong i-shoutout yan. Shoutout, siyempre shoutout dyan yung mga katrabaho, siyempre. Kay Alvin Domingo dyan, kay Miss Mia, kay Ma'am Ann, sa mabait namin na bossing, kay Ma'am Ann na NCCC yan. shoutout dyan sa taga Octagon NCCC. record. Yung isang oras na lang. And sa mga gusto nga palang bumili ng laptop, desktop, syempre, Octagon Superstore. Sige, Ate Abing, baka may gusto kang... Verba family! Charot. Verba ka. Soon to be Cortez. Wow, siyempre. Fighting. Nagagawin mga shoutout. May shoutout yan. Mga thank you mas pagpagamit ng sopa nyo. Yes. Thank Maraming you salamat sa magandang background. Salamat po. Thank you po sa pagpabisita sa amin. So, yun. Magbabalik tayo sa next episodes. May gusto kang pag-usapan? May gusto kang gawin? Ha? Pag-usapan lang. Pag-usapan lang. Pwede Pag-usapan gusto kong lang. malaman. Itanong mo dito sa kahit ano. Oh! Closing spells yun eh. Kahit ano. The title says itself, kahit ano. Okay, bye-bye. See you next weekend. Oh, next time pala. Bye-bye.